Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Handa na ba ang inyong mga damdamin para sa isang kwentong yayanig sa ating paniniwala tungkol sa pag-ibig at katatagan? Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong minsan mong tinawag na iyong mundo. Paano kung ang pagwasak sa iyo ang siya palang magiging daan upang matagpuan mo ang iyong tunay at hindi matitinag na lakas? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alonsina. Isang nakabibinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng delivery room sa Pag-asa Medical Center. Ang sigaw na yon ay mula kay Alonsina. Basa ng pawis ang kanyang noo at ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumusuko na sa matinding pagod at sakit. "Isa pa, ma'am! Malapit na!" Utos ng doktor. Ang boses nito'y pilit na kumakalma sa gitna ng tensyon. Ngunit hindi ang utos ng doktor ang naririnig ni Alonsina. Sa gitna ng naghahalong sakit at pagkaubos ng lakas, isang pangalan lamang ang paulit-ulit na isinisigaw ng kanyang puso't isipan. "Dante." Halos pabulong niyang usal. "Dante, nasaan ka?" Sa bawat pag-iri, kasabay nito ang pagkirot ng kanyang puso. Nangako ito. Nangako si Dante na sasamahan siya sa sandaling ito. Nahahawakan ang kanyang kamay sa pagluwal niya sa kanilang kambal. Ngunit wala ito. Mag-isa niyang hinaharap ang pinakamasakit na pagsubok na ito. Matapos ang isa pang huling, matinding pag-iri, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid na sinundan agad ng isa pa. Huminga ng malalim si Alonsina, napapikit habang ang luha ng ginhawa at pagod ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Narinig niya ang masayang boses ng nurse, "Congratulations, ma'am! Isang healthy baby boy at isang healthy baby girl." Sa wakas natapos na. Sa kabila ng lahat, nailuwal niya ng ligtas ang kanyang mga anak, kasabay ng pagpasok ng mga nurse na may dalang-dalawang maliliit na bumbon ng kumot, ay ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Coronel Dante Silang, ang kanyang asawa, ngunit ang itsura nito ay taliwas sa inaasahan ni Alonsina. Nakatayo ito roon sa kanyang plansadong uniforme, ang sapatos ay makintab na tila kayang salaminin ang pagod na mukha ni Alonsina. Walang mababakas na anumang emosyon sa mukha nito. Walang tuwa, walang pag-aalala. Tanging ang malamig at malayong tingin na tila ba isang estranghero lamang siya. "Tapos na ba?" Iyon ang unang mga salitang lumabas sa bibig nito. Hindi, "Kumusta ka?" Hindi, "Nasaan ang mga anak natin?" Bago pa man makasagot si Alonsina, isang halimuyak ng mamahaling pabango ang sumunod na pumasok. Isang babae, si Serafina Monteclaro, ang lumitaw mula sa likuran ni Dante. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit na hindi nababagay sa loob ng ospital. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga labi ay may mapanuyang ngiti. Tiningnan ni Serafina si Alonsina mula ulo hanggang paa na tila ba isa itong maruming basahan sa sahig. "Oh, poor thing," sabi nito. Ang boses ay puno ng huwad na awa. "Mukhang nahirapan ka." Nanigas si Alonsina sa kanyang hinihigaan. Ang sakit ng panganganak ay tila nawala, napalitan ng isang mas matindi, mas malalim na sakit. Ang sakit ng kataksilan. Anong ginagawa niya rito, Dante?" Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Dante. Sa halip, lumapit ito sa kama, hindi para tingnan ng mga anak nila, kundi para ihagis ang isang folder sa paanan ni Alonsina. Bumagsak ito sa manipis na kumot na may mahinang kalabog. "Pirmahan mo na yan," malamig na utos ni Dante. "Divorce papers." Tila nabingi si Alonsina. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit hindi niya maintindihan. "Ano?" "Sabi ko, pirmahan mo na," ulit ni Dante. May diin sa bawat salita. "Para matapos na ang lahat." "Dante, kararating lang ng mga anak natin." Umiiyak na pakiusap ni Alonsina. Ang kanyang boses ay basag.
Wag naman ngayon, maawa ka. Isang halakhak ang kumawala kay Serafina. Maawa? Alonsina darling, huwag ka nang maging pathetic. Matagal nang tapos ang kwento ninyo. Ako na ang pinili ni Dante. At ang mga batang yan, itinuro niya ang kambal na mahimbing na natutulog. They are your responsibility now, not ours. Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Alonsina. Tiningnan niya si Dante, naghahanap ng kahit katiting na awa, ng kahit anong bakas ng lalaking minahal niya. Ngunit wala. Ang nakita niya ay isang blangkong muka, isang taong tapos na sa kanya. Kinuha ni Dante ang ballpen mula sa kanyang bulsa at ipinatong sa ibabaw ng mga dokumento. Huwag mo nang patagalin pa. May pupuntahan pa kami. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Alonsina. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang malamig na pamamanhid. Ang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Wala nang silbi ang pag-iyak. Wala nang silbi ang pagmamakaawa. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Wala na siyang babagsakan pa. Sa nanginginig na mga kamay, hindi niya kinuha ang ballpen. Sa halip, kinapa niya ang kanyang cellphone sa side table. Nabitawan niya ito ng ilang beses dahil sa panghihina, ngunit sa huli ay nakuha rin niya. Binuksan niya ito, ang liwanag mula sa screen ay sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nag-scroll siya sa kanyang contacts, lumampas sa pangalan ni Dante at huminto sa isang numero na walang pangalan. Tanging isang salita lamang ang nakalagay. Sa huling lakas na natitira sa kanya, nagtipa siya ng isang maikling mensahe. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Bawat letra ay tila isang sigaw ng tulong sa kadiliman. Papa, tulungan niyo po ako. Pagkatapos pindutin ang send, binitiwan niya ang telepono. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaang lamunin siya ng dilim, habang ang tunog ng pag-iyak ng kanyang mga anak ang tanging naririnig. Ang katahimikan na bumalot sa silid matapos ipadala ni Alonsina ang mensahe ay mas mabigat pa sa sigawan kanina. Tanging ang mahinang pag-ungol ng isa sa kambal ang maririnig. Nakapikit pa rin si Alonsina, ngunit gising ang kanyang diwa sa bawat tunog, sa bawat salita. Ano pa bang hinihintay natin? Hindi pa ba siya pipirma? Naiinip na tanong ni Serafina. Ang kanyang boses ay tila duming dumadampi sa kalinisan ng silid panganakan. Hayaan mo siya. Kahit hindi siya pumirma, wala na siyang magagawa. Mayabang na sagot ni Dante. Lumapit ito at kinuha ang folder. Aalis na tayo. Ipapirma ko na lang ito sa abogado ko. Let her rot here with her mistakes. Ang salitang mistakes ay tumama kay Alonsina na parang sampal. Ang kanyang mga anak, ang dalawang anghel na ilang minuto pa lang sa mundo, ay tinawag na pagkakamali ng sarili nilang ama. Isang mainit na galit ang nagsimulang gumapang sa kanyang nanlalamig na katawan, ngunit wala siyang lakas para imulat ang kanyang mga mata. Narinig niya ang mga yabag ni Dante at Serafina papalapit sa pinto. Ito na ba yon? Ganito na lang ba kadaling tatalikuran ang 7 taon nilang pagsasama? Ganito na lang ba matatapos ang lahat? Ngunit bago pa man nila mapihit ang door handle, isang malakas at biglaang pagbukas ng pinto ang nagpatigil sa lahat. Hindi ito dahan-dahan, ito ay mabilis, may awtoridad, at kasabay nito ang pagpasok ng 2 sundalong nakauniporme na agad tumayo sa magkabilang gilid ng pinto. Ang kanilang mga postura ay tuwid at walang kagalaw-galaw. Naging instant gwardiya sila at ang kanilang presensya ay agad na nagpabago sa atmosfera ng silid. Sumunod na pumasok ang isang lalaki, matangkad, nasa edad na, ngunit ang tindig ay mas matikas pa sa mga sundalong mas bata sa kanya. Suot nito ang isang kumpleto at plansadong uniforme ng militar. Pinalamutian ng mga medalya at isang 3-star rank sa kanyang balikat na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Ang kanyang mukha ay seryoso.
Bawat linya nito ay nagsasabi ng mga kwento ng disiplina at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay matalim at ito ay direktang nakatuon kay Coronel Dante Silang. Dahan-dahang iminulat ni Alonsina ang kanyang mga mata. Sa kabila ng nanlalabong paningin dahil sa pagod, kilalang kilala niya ang figurang iyon. Papa! Halos walang boses niyang bulong. Si Dante, na kanina'y puno ng kayabangan, ay natigilan. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagkapula sa galit patungo sa isang maputlang maputla na kulay ng gulat at takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka at ang kanyang mga mata ay nanlaki na tila nakakita ng multo. General Reyes, nauutal niyang sabi. Ang boses na kanina'y kayang magbigay ng utos ay naging isang basag na bulong. Ang lalaking laging niyang minamaliit, ang probinsyanong ama ni Alonsina na minsan lang niyang makita sa mga family picture ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan bilang isang 3-star general ng sandatahang lakas. Hindi pinansin ni General Gregorio Reyes ang pagbati. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako kay Dante, malamig at mapanuri. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon kay Serafina na ngayon ay hindi na makangiti. Ang kanyang pagiging sosyal at mataas na tingin sa sarili ay biglang naglaho, napalitan ng halatang pagkalito at kaba. Coronel Silang, nagsalita ang general. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpayanig ng buong silid. Hindi mo ba ako ipapakilala sa iyong kasama? Ang sinadyang paghinto bago ang salitang kasama ay puno ng pang-iinsulto. Napalunok si Dante, ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. General, sir. Siya po si Serafina Monteclaro, isang business associate. Desperado niyang palusot. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ng general. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Business associate, dito sa delivery room. Sa oras na isinisilang ang iyong mga anak, napaka-dedicated ninyo naman sa inyong trabaho. Bawat salita ay parang yelong tumutusok sa balat ni Dante. Nilapitan ng general ang kama ni Alonsina. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at sa unang pagkakataon, nakita ang bahid ng sakit at pag-aalala sa kanyang mga mata. Anak, ayos ka lang ba? Tumango lamang si Alonsina. Ang mga luhang kaninay, ayaw lumabas, ay nagsimula na namang magbabadya. Ibinalik ng general ang kanyang tingin sa dalawa at ang bahid ng pag-aalala ay napalitan muli ng isang matigas na ekspresyon. Sa loob ng 7 taon, itinuring kitang anak, Dante. Ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Sinigurado kong ang karera mo ay aakyat na makukuha mo ang lahat ng nararapat para sa iyo. Dahil akala ko, aalagaan mo ang anak ko. Huminto siya at ang katahimikan ay mas nakakabingi. Pero nagkamali ako. Doon na nagsimulang manginig ang mga tuhod ni Dante. Sir, General, hindi po totoo yan. Hayaan niyo pong magpaliwa. Huli na ang lahat. Ang sigaw ng general ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Nagpatigil sa paghinga ng lahat. Lumakad ito palapit sa pinto at nagbigay ng utos sa mga sundalo sa labas. Pasok! 2 military police ang agad na pumasok. Arestuhin ang babaeng iyan para sa economic sabotage at alisin ang lahat ng ranggo sa taong ito. Ang utos ay malinaw, mabilis at pinal. Tumingin si Dante at Serafina sa general, ang kanilang mga mukha ay larawan ng purong lagim at hindi makapaniwala. Ang mundong kanilang ginagalawan ay gumuho sa isang iglap. Ang mga sumunod na sandali ay tila isang eksena mula sa isang pelikula na pinapanood ni Alonsina mula sa malayo. Ang kaninang aroganteng si Serafina Monteclaro ay nagsisigaw at nagpupumiglas habang kinakaladkad siya ng mga military police. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot,
Ang perpektong ayos ng buhok ay nagulo. Ang lahat ng bakas ng kanyang pagiging sopistikada ay nawala. Napalitan ng itsura ng isang desperadong kriminal. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ako. Paulit-ulit niyang sigaw, ngunit walang sino man ang nakinig. Sa kabilang banda, si Dante ay hindi gumalaw. Nanatili siya nang nakatayo na parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Ang kanyang mga mata ay blanko. Dahan-dahan. Sa harap nilang lahat, tinanggal ng isa sa mga opisyal ang mga insignya ng kanyang ranggo mula sa kanyang uniforme. Ang bawat pirasong natatanggal, ang mga bituin sa kanyang balikat, ang mga patch sa kanyang dibdib, ay tila pagtanggal na rin sa kanyang dignidad at sa lahat ng pinaghirapan niya. Nang hubad na sa anumang ranggo ang kanyang uniforme, doon lamang siya tila natauhan. Tumingin siya kay General Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Sir, Papa, patawarin niyo po ako." Basag ang kanyang boses. Ngunit ang mukha ng general ay kasing tigas ng bato. Tumalikod ito. Hudyat na, tapos na ang usapan. Walang nagawa si Dante, kundi ang sumunod na lang nang isama siya palabas ng silid. Nang sa wakas, ay sila na lang ni Alonsina at ng kanyang ama ang natira, kasama ang dalawang natutulog na anghel, isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang bangungot ay natapos na. Panalo na sila. Ngunit habang nakatingin si Alonsina sa kanyang mga anak, sa dalawang inosenteng buhay na nagsisimula pa lamang, wala siyang naramdamang saya ng tagumpay. Wala siyang naramdamang ginhawa. Tanging isang malalim na pagkahapo at isang pakiramdam ng kawalan. Hinawakan ng general ang kanyang kamay. Ang mga palad nito, na sanay humawak ng armas at magbigay ng utos, ay naging napakalambot para sa kanya. "Tapos na, anak. Hindi ka na nila guguluhin pa." Tumingin si Alonsina sa kanyang ama at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang general, kundi ang isang ama na nasasaktan para sa kanyang anak. "Salamat, Papa," mahina niyang sabi. "Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Pagpapatuloy nito. Ako na ang bahala sa lahat, sa'yo at sa mga apo ko. Hindi ko kayo pababayaan." Ito dapat ang mga salitang magbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit sa halip, isang biglaang realisasyon ang tumama sa kanya. Ang tagumpay na ito, ang hustisyang ito, hindi ito sa kanya. Ito ay kapangyarihan ng kanyang ama. Kung hindi dahil sa ranggo at impluwensya ni General Reyes, mananatili siyang isang talunang babae na pinagtatawanan habang hawak ang isang divorce paper. Ang katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa ginawang pagtataksil ni Dante. Napagtanto niya, sa loob ng 7 taon, nabuhay siya sa isang ilusyon. Ang respeto na ibinibigay sa kanya ng mga tao, ang komportableng buhay na tinatamasa niya, hindi iyon dahil asawa siya ni Coronel Silang. Iyon ay dahil anak siya ni General Reyes. At ang pinakamasaklap sa lahat, ni minsan ay hindi niya ito nalaman. Nabuhay siya sa anino ng kapangyarihan ng 2 lalaki. At ngayon, wala na ang isa, habang ang isa naman ay muli siyang sinasagip. Kailan siya matututong lumaban para sa sarili niya? "Pa!" Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bagong determinasyon. "Nagpapasalamat po ako. Mula sa puso ko. Iniligtas niyo po ako." Ngumiti ang general. Gagawin ng isang ama ang lahat para sa kanyang anak. "Pero ito ang laban ninyo." Dahan-dahan niyang sabi, pinipili ang bawat salita. "Ginamit niyo ang kapangyarihan niyo para ipanalo ito, pero hindi ko po ito naramdaman bilang tagumpay ko." Nawala ang nangiti sa mukha ng general na palitan ng pagkalito. "Anong ibig mong sabihin, anak?" "Ang ibig ko pong sabihin, kailangan kong hanapin ang sarili kong laban.
Kailangan kong matutong tumayo sa sarili kong mga paa na hindi umaasa sa pangalan niyo o sa kahit kanino. Kailangan kong patunayan sa sarili ko at sa mga anak ko na kaya kong bumuo ng sarili kong mundo. Tinitigan siya ng kanyang ama at sa mga mata nito ay nakita niya ang pag-aalala. Ngunit kasabay nito ay ang isang dahan-dahang pag-usbong ng respeto at pag-unawa. Aalis po kami. Mag-aaral po ako ulit. Tatapusin ko ang doctorate ko sa psychology, ang pangarap na isinantabi ko para kay Dante. At pagbalik ko, sisiguraduhin kong ang pangalan ko, Alonsina Reyes, ay makikilala hindi dahil anak ako ng isang general, kundi dahil sa kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Ilang sandaling katahimikan ang lumipas. Hinigpitan ng general ang hawak sa kanyang kamay. Sigurado ka ba dyan? Tumango si Alonsina at sa pagkakataong ito, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa bintana ng ospital sa papalubog na araw na nagbibigay daan sa pagdating ng gabi. Para sa kanya, hindi ito pagtatapos. Ito ay isang pangako ng isang bagong umaga. Hinaplos niya ang maliliit na pisngi ng kanyang mga anak at bumulong, hindi lamang para sa kanila, kundi para na rin sa kanyang sarili. Mula ngayon, ako na ang bahala sa atin. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, maraming pwedeng magbago. Ang mga sugat ay maaaring maghilom, ang mga luha ay maaaring matuyo, at ang isang wasak na puso ay maaaring matutong tumibok muli, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Ang patunay niyan ay nakatayo sa harap ng isang bagong-bagong gusali sa siyudad ng Talavera. Sa salaming pinto nito ay nakaukit sa eleganteng mga letra ang mga salitang Kalinaw Psychological Services. At sa ibaba nito, isang pangalan, Dr. Alonsina Reyes, PhD. Hawak-hawak ang isang gintong gunting, si Alonsina, na ngayoy nagliliwanag sa kumpiyansa at kapayapaan, ay ngumiti sa maliit na grupo ng mga kaibigan at pamilya na nagtipon. Sa kanyang tabi, ang kanyang ama, si General Gregorio Reyes, na ngayon ay retirado na. Wala na ang istriktong uniforme, napalitan na ito ng isang simpleng barong, ngunit ang pagmamalaki sa kanyang mga mata para sa anak ay mas maningning pa kaysa sa lahat ng medalyang natanggap niya. Congratulations, Dr. Reyes, sabi ng isang bisita. Ngumiti si Alonsina, isang nangiting abot-tenga. Salamat po. Welcome po sa Kakalinaw. Ginupit niya ang pulang laso at kasabay ng masigabong palakpakan, opisyal na binuksan ng pinto sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Ang mga sumunod na buwan ay naging abala. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang mahusay na psychologist na may kakaibang lapit sa pagtulong, isang paraan na hindi lamang nakikinig, kundi tunay na nakakaramdam. Sa loob ng kanyang opisina, na pinuno niya ng mga halaman at mga libro, kaharap ni Alonsina ang isang babaeng kliyente na walang tigil ang pag-iyak. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hikbi nito. Iniwan niya ako para sa ibang babae. Pakiramdam ko, wala na akong halaga. Imbis na magsulat sa kanyang notepad, ibinaba ito ni Alonsina. Tinitigan niya ang babae ng may buong pag-unawa. Ang halaga mo ay hindi nakadepende sa kung paano ka tiningnan ng ibang tao. Ito ay isang bagay na ikaw mismo ang lumilikha. Malumanay niyang sabi. Nung una, iisipin mong gumuho na ang mundo mo, pero balang araw, matutuklasan mong hindi pala mundo ang nawala sa'yo. Isang tao lang. At ang mundo mo, ikaw yan. Naghihintay lang na muli mong buuin. Ang mga salitang iyon na nagmula sa sarili niyang pinagdaanan ay tumagos sa puso ng babae. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, bahagya itong ngumiti. Ang tunay na tagumpay para kay Alonsina ay hindi natatapos sa kanyang klinika. Ito ay naghihintay sa kanya pag-uwi niya sa isang simpleng bahay na pinalaki ng pagmamahal. Mami! Sabay na sigaw ng 2 makukulit na boses.
Sinalubong siya sa pinto ng kanyang 5 taong gulang na kambal. Si Sinag, na kamukhang kamukha niya, ay agad yumakap sa kanyang mga binti. Si Dalisay naman, na may mga matang nakuha sa ama nito, ngunit may pusong busilak, ay inabot sa kanya ang isang drawing. "Look, Mommy! It's us! Sinag, me and you! We're a happy family!" Binuhat ni Alonsina si Dalisay at ginulo ang buhok ni Sinag. "It's beautiful, anak. We are a very happy family." Pagkatapos ng hapunan at pagbabasa ng kwento, dinala niya ang kambal sa kanilang silid. Inayos niya ang kumot ni Sinag at hinalikan ito sa noo. "Good night, my little sunshine." Lumipat siya kay Dalisay. "Good night, my pure little heart." Nang makatulog na ang mga bata, naabutan niya sa sala si Yaya Himig, ang matapat niyang kasama mula pa noong pinakamadilim na araw ng kanyang buhay. Nagtitiklop ito ng mga damit habang nanonood ng telebisyon. "Salamat po sa lahat, Yaya," sabi ni Alonsina habang umuupo sa tabi nito. Ngumiti si Yaya Himig. Tinitigan nito si Alonsina na may paghanga. "Wala po yon, Ma'am Sina. Pero alam niyo po, ibang-iba na po kayo ngayon kumpara noon." "Talaga po?" "Opo, mas matatag, mas masaya. Yung ngiti niyo po na ngayon, abot hanggang sa mga mata niyo. Dati po kasi, parang laging may kulang." Tumango si Alonsina, iniisip ang mahabang paglalakbay na kanyang tinahak. "Siguro po kasi, Yaya, natagpuan ko na yung kulang. Hindi pala ibang tao, sarili ko lang pala." Kinagabihan, bumalik si Alonsina sa kanyang klinika para kunin ang ilang dokumentong naiwan. Ang lugar ay tahimik. Ang tanging ilaw na bukas ay mula sa kanyang desk lamp. Umupo siya sa kanyang silya at huminga ng malalim. Nilalasap ang kapayapaan at ang amoy ng tagumpay. Perpekto ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang kanyang schedule para bukas. Ngunit isang email notification ang lumitaw sa screen mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang kakaiba ay ang subject line nito, na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Binuksan niya ang email. Wala itong laman. Tanging ang subject line lang na binubuo ng 7 salita. 7 salitang sapat na para wasakin ang kapayapaang 5 taon niyang binuo. Subject: "Na-miss mo ba ako, asawa ko?" Ang cellphone ay halos dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. At ang malamig na takot na akala niya'y matagal nang nakabaon ay biglang gumapang pabalik sa kanyang kaluluwa. Nanatiling nakatitig si Alonsina sa screen ng kanyang cellphone. Ang mga salitang, "Na-miss mo ba ako, asawa ko?" ay tila nakaukit sa kanyang isipan. Paulit-ulit na umiikot na parang isang sirang plaka, "Asawa ko." Ang 2 salitang iyon ay hindi na dapat binibigkas para sa kanya, lalo na mula sa taong nag-iwan sa kanya sa gitna ng panganganak. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang buong katawan, na tila ba ang temperatura sa loob ng kanyang tahimik na opisina ay biglang bumagsak. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Napakalakas na halos hindi na niya marinig ang sarili niyang paghinga. Ang una niyang reaksyon ay pagtanggi. Baka spam lang, baka maling tao ang napadalhan, baka isang masamang biro. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagdadahilan, alam niya, kilala niya ang tono. Ang kayabangan sa likod ng mga salitang yon ay pamilyar. Sa isang mabilis na pagpindot, binura niya ang email. Delete, burahin, alisin sa kanyang paningin. Ngunit kahit wala na ito sa kanyang inbox, ang mga salita ay nanatili. Nakatatak na sa kanyang alaala. Dali-dali niyang inayos ang kanyang mga gamit at nilock ang klinika. Ang pagmamaneho pauwi ay isang malabong memorya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang isip ay lumilipad. Paano? Bakit ngayon pa? Akala niya ay nakakulong ito. Akala niya ay tapos na. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang bawat pagpihit niya sa kama ay nagbabalik sa kanya
sa mga alaalang pilit niyang ibinabaon sa limot. Bigla, ang malambot niyang kutsyon ay naging matigas na kama sa ospital. Ang amoy ng kanyang air freshener ay naging amoy ng antiseptiko. Ang tahimik na gabi ay napuno ng mga multo ng nakaraan. Ang malamig na boses ni Dante na nagsasabing, "Pirmahan mo na." Ang mapanuyang tawa ni Serafina. Ang sakit, ang pag-iisa. Bumangon siya, basang-basa ng pawis. Ang kanyang paghinga ay habol. Kinabukasan, sinubukan niyang maging normal. Para sa kanyang mga anak, kailangan niyang maging malakas. Naghanda siya ng almusal, ang kanyang mga galaw ay halos mechanical. "Mommy, why are you so quiet?" Tanong ni Sinag habang nilalagyan niya ng pancake ang plato nito. Pilit nang ngumiti si Aluncina. "Iniisip lang ni Mommy ang mga gagawin sa clinic, baby. Kumain ka na, ha?" Ngunit kahit anong pilit niyang ibaling ang kanyang atensyon, ang takot ay naroon. Isang aninong nakabuntot sa bawat galaw niya. Habang hinahatid niya ang kambal sa eskwela, bawat kotseng dumadaan, bawat lalaking nakatingin sa kanya ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Siya ba yon? Nakamasid ba siya? Pagdating sa klinika, hindi siya mapakali. Kinansela niya ang kanyang unang 2 kliyente. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang harapin ito. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya muli ang kanyang email. Dumiretso sa trash folder. Naroon pa rin ito. Ang email mula sa multo ng kanyang nakaraan. At sa ilalim nito, may bago. Isang email na dumating 1 oras lang ang nakalipas mula sa parehong address. Ang subject, "Mukhang nakalimutan mo na ako." Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Wala itong masyadong salita. Isang attachment lamang, isang litrato. Nang mag-load ang imahe, isang maliit na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ito ay isang litrato nilang dalawa ni Dante. Kuha noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Nakangiti sila pareho, magkayakap. Ang mundo ay tila perpekto. Ngunit ang litrato ay binaboy. Ang mukha ni Aluncina ay may malaking pulang X na iginuhit. At sa tabi ng nakangiting mukha ni Dante ay may mga salitang isinulat gamit ang isang photo editor. Lahat ng ito, sana sakin pa rin. Ito ay isang laro, isang psychological game, at alam ni Aluncina kung sino ang naglalaro nito. Kasunod ng litrato, may ilang linya ng text. "Maganda ang buhay mo ngayon, Dr. Reyes. Magandang klinika, magandang bahay. Samantalang ako, 5 taon akong nagdusa sa kulungan dahil sa tatay mo. 5 taon ng hirap. Sa tingin ko, oras na para magbayad ka." At doon, sa huling linya, ibinigay ni Dante ang kanyang malinaw na hiling. Isang ransom para sa kapayapaan na pinakaiingatan ni Aluncina. 5 milyong piso. Ibibigay ko sa iyo ang detalye kung saan mo ihahatid. Mayroon kang 48 oras. Kung hindi, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang mga sikreto ng pamilya Reyes. Tingnan natin kung may maniniwala pa sa isang psychologist na galing sa isang pamilya ng sinungaling. Napatitig si Aluncina sa mga numero. 5,000 ang halaga ng kanyang katahimikan. Ang presyo para hindi muling masira ang mundong binuo niya mula sa abo ng kahapon. Mayroon siyang 48 oras. Ang orasan ay nagsimula ng umandar. 48 oras. 2 araw para magpasya kung bibiliin niya ang kanyang kapayapaan o ipaglalaban ito. Umupo si Aluncina sa dilim ng kanyang opisina. Ang tanging liwanag ay mula sa monitor ng computer na nagpapakita ng halagang hinihingi ni Dante. 5 milyon. Ang numerong yon ay sumasayaw sa kanyang paningin. Isang halimaw na may maraming zero. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang praktikal na tanong, "Kaya ko ba?" Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang online banking portal. Pinuno niya ang mga kinakailangang detalye. Ang bawat pag-click ay tila isang malakas na dagundong
sa tahimik na silid. Nang lumabas ang kanyang account balance, isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Isang halo ng ginhawa at bigat. Sapat. Higit pa sa sapat. Ang 5 taon ng walang tigil na pagtatrabaho, ang bawat oras na ginugol niya sa pag-aaral, ang bawat sakripisyo para sa kanyang mga anak. Lahat ay nagbunga. Ang perang yon ay simbolo ng kanyang kalayaan, ng kanyang bagong buhay. At ngayon, ang halagang yon ay maaaring maging kabayaran para manatili itong buo. Ang pinakamadaling gawin ay ang magbayad, ibigay ang pera, at mawawala na si Dante. Babalik na sa normal ang lahat. Mabubura na ang multo ng nakaraan. Maiiligtas niya ang kanyang pangalan, ang kanyang klinika, at higit sa lahat, mailalayo niya sa gulo ang kanyang mga anak at ang kanyang ama. Ayaw niyang masangkot pa ang kanyang ama. Tapos na ang panahon na tumatakbo siya rito para humingi ng tulong. Ipinangako niya sa sarili niya na siya na ang haharap sa sarili niyang mga laban. Ang pagtawag sa kanyang ama ngayon ay parang pagsuko sa pangakong yon. Ngunit habang iniisip niya ang pag-click sa transfer button, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang itsura niya sa salamin noong unang araw niya sa graduate school sa ibang bansa. Pagod, mag-isa, karga ang 2 sanggol. Ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang pangako sa sarili sa loob ng silid sa ospital. Mula ngayon, ako na ang bahala sa atin. Ang pagbabayad kay Dante ay isang pagtaksil sa babaeng iyon. Isang pag-amin na hanggang ngayon, takot pa rin siya na ang doktor, Alonsina Reyes na kilala ng lahat ay isang maskara lamang. At sa ilalim nito, ay naroon pa rin ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa sa delivery room. Hindi siya papayag. Kinagabihan, hindi pa rin siya mapakali sa kanilang bahay. Naabutan siya ni Yaya Himig sa kusina, nakatulala habang nagtitimpla ng gatas. May problema po ba, Ma'am Sina? Malumanay na tanong ng matanda. Kanina pa po kayo balisa. Umiling si Alonsina, pilit ng ngumiti. Wala po ito, Yaya. May iniisip lang po sa trabaho. Tumango si Yaya Himig. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Na tila ba nababasa nito ang kaluluwa niya. Hindi na ito nagtanong pa. Sa halip, nagsalita ito habang hinahalo ang mainit na tubig. Alam niyo po, ma'am, noong bata po ako sa probinsya, tinuruan kami ng lola ko. Kapag daw po may ahas sa bahay, hindi mo yan pwedeng pakainin lang ng daga sa isang sulok para hindi ka tuklawin. Dahil habang pinapakain mo, mas lalo lang itong lalaki at lalakas. Balang araw, buong bahay mo na ang aangkinin. Napatigil si Alonsina. Ang lason po, kahit konti. Lason pa rin, pagpapatuloy ni Yaya Himig na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Hindi tinatakpan, tinatanggal. Ang mga simpleng salitang yon mula sa simpleng karunungan ni Yaya Himig ang siyang nagbigay ng liwanag sa naguguluhan niyang isipan. Si Dante ang ahas, ang 5 milyon ng daga. Kung ibibigay niya ito, hindi ito titigil. Babalik at babalik ito, hihingi ng hihingi, hanggang sa maubos siya. Tinanggal, hindi tinakpan. Pumanik si Alonsina sa kanyang kwarto, umupo sa harap ng kanyang laptop, at binuksan ang email ni Dante. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon may kasama na itong tapang. Hindi na siya nag-isip pa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtipa ng isang maikling tugon. Hindi ito mahaba. Hindi ito puno ng emosyon. Ito ay malamig, direkta, at pinal. 2. Email address ng nagpadala. Subject: Re. Mukhang nakalimutan mo na ako. Gawin mo ang gusto mong gawin. Pero tandaan mo, hindi na ako ang babaeng kilala mo noon. Pinindot niya ang send. Bago pa man niya bigyan ng pagkakata, pagkapindot niya ng send, isang halo ng takot at kakaibang katatagan ang dumaloy sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang biktima. Siya ang nagtakda ng linya. Ngunit habang lumilipas ang mga oras at walang sagot na dumarating, ang katatagan
ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakakabang pag-aabang. Ang katahimikan ay mas masahol pa sa banta. Alam niyang may gagawin si Dante. Hindi niya lang alam kung ano at kung kailan. Kinabukasan, ang sagot ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Papasok pa lang siya sa klinika nang salubungin siya ng kanyang assistant, si Rhea na may pag-aalala sa mukha. "Good morning, Dr. Reyes. May kailangan po kayong makita." Inabot ni Rhea ang kanyang tablet. Sa screen ay isang sikat na gossip blog. At ang headline na nito ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Kilalang lady psychologist at ang madilim na lihim na binalot ng kapangyarihan ng amang general. Nanlamig ang buong katawan ni Alonsina. Walang pangalan. Napakatalino ng pagkakasulat para maiwasan ang kasong libelo. Ngunit ang mga detalye ay hindi maikakaila. Nandoon lahat. Ang isang koronel na biglang nawalan ng ranggo. Ang biglaang pag-alis ng bansa ng kanyang asawa matapos manganak. Ang pagbabalik nito bilang isang biglaang eksperto. At ang pinakamalason sa lahat, ang pahiwatig na ang lahat ng kanyang tagumpay ay gawa-gawa lamang. Pinondohan ng pera mula sa kaduda-dudang yaman ng kanyang ama. Ito ay kwento ng kung paano kayang bilhin ng pera at kapangyarihan ang bagong pagkatao. Pagtatapos ng artikulo. Ngunit hanggang kailan kayang pagtakpan ng diploma ang isang maruming nakaraan? Ang lason ay kumalat nang mas mabilis pa sa apoy. Bago pa man mag-alas 10 ng umaga, ang telepono sa klinika ay walang tigil sa pagring. "Dr. Reyes, pasensya na po pero kailangan ko pong i-cancel ang appointment ni Mrs. Sandoval." Sabi ni Rhea, ang boses ay pilit na pinapakalma. Nababahala daw po siya sa nabasa niya online. Sunod-sunod. 1, 2, 5, 8. 8 sa 10 kliyente niya para sa araw na yon ang nag-cancel. Ang iba ay bastos, ang iba ay nagdadahilan. Ngunit pare-pareho lang ang mensahe. Ang tiwala na pundasyon ng kanyang propesyon ay nagsisimula ng gumuho. Nang lumabas siya para magtanghalian, naramdaman niya ito. Ang mga tingin, ang mga bulungan, ang mga taong dati ngingiti sa kanya ay umiiwas ngayon ng tingin. Ang babae sa counter ng paborito niyang kapihan ay tila naging malamig sa kanya. Pakiramdam niya ay may nakasulat sa kanyang noo, isang markang nagsasabing, "Peke, sinungaling." Ang pinakamasakit na tawag ay dumating bandang hapon. Isang pamilyar na numero, ang kanyang ama. "Alonsina." Ang boses ni General Reyes ay parang kulog sa kabilang linya. "Nakita ko na. Sino ang may gawa nito? Sabihin mo sa akin at sisiguraduhin kong hindi na siya makakakita ng liwanag ng araw." Napapikit si Alonsina, hinawakan ng kanyang sentido. "Pa, please. Huwag po." "Anong huwag? Anak, sinisira ka niya. Hindi ako pwedeng umupo lang dito at hayaan yan." "Laban ko po ito, Papa." Mariin ngunit nanginginig niyang sabi. "Ipinangako ko sa sarili ko. Hayaan niyo po akong tapusin ito sa paraan ko." Isang mahabang katahimikan ang sumunod. "Hindi ko maintindihan, Alonsina," sabi ng general sa mas mahinang boses, puno ng pagkadismaya. "Nandito lang ako para tulungan ka." "Alam ko po. At yun po ang pinakamahalaga sa akin." Sagot niya, lumunok para pigilan ang nagbabadyang mga luha. "Pero kung aasa na naman po ako sa inyo, habang buhay na po akong magiging anino niyo. Hayaan niyo po akong patunayan na tama ang sinasabi ko, na hindi ako peke." Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa kanyang opisina at nilock ang pinto. Umupo siya sa dilim, nakatitig sa kanyang diploma na nakasabit sa pader. Ang doctorate degree na ipinagmamalaki niya na simbolo ng kanyang pagsisikap ay tila isa na ngayong kasinungalingan sa mata ng publiko. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magduda. Tama ba ang naging desisyon niya? Hindi ba't mas madali sana kung nagbayad na lang siya? Ngayon, hindi lang siya ang nasasaktan.
kundi pati na rin ang reputasyon ng kanyang ama. Ang kapayapaan na binili sana ng 5 milyon ay napalitan ng isang impyernong gumugulo sa lahat. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Rhea, "Doc, pasensya na po sa abala," sabi nito pagbukas niya ng pinto. Ang mukha ng kanyang assistant ay mas maputla pa kaysa kanina. Tumawag po si Dr. Lagdameo, yung keynote speaker po natin para sa seminar next month. Huminto ito, tila naghahanap ng tamang salita. "Ano yon, Rhea? Sabihin mo na." Nag-back out na po siya, Doc. Nakarating na daw po sa kanya yung issue. Ayaw daw po niyang madamay ang pangalan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alonsina na tila bumigay ang sahig na kinatatayuan niya. Hindi na ito simpleng chismis. Ito ay isang direktang pag-atake sa kanyang karera. Ang seminar na yon, ang pinakamalaking proyekto niya. At ngayon, dahil sa lason ni Dante, unti-unti na itong nawawasak. Gumuho ang mundo ni Alonsina sa balitang iyon. Ang pag-atras ng keynote speaker ay hindi lang isang aberya. Ito ay isang hatol, isang deklarasyon sa buong profesional na komunidad na siya ay isang panganib, isang taong may dungis na dapat iwasan. Isinara niya ang pinto pagkaalis ni Rhea. Sumandal siya rito at sa wakas, ang lakas na pilit niyang ipinapakita sa buong araw ay bumigay. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at doon sa katahimikan ng kanyang opisina, humagulgol siya ng walang tunog. Umiyak siya para sa 5 taong pagsisikap na parabang binubura. Umiyak siya para sa pangalang sinubukan niyang linisin. Umiyak siya dahil sa kabila ng lahat, pakiramdam niya ay bumalik na naman siya sa simula. Mahina, mag-isa, at talunan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan ay ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang paalala. Pagpambabo. 5:30 p.m. Sunduin ang kambal sa eskwela. Ang kanyang mga anak. Ang pag-iisip pa lang sa kanila ay tila isang lubid na inihagis sa kanya mula sa malalim na balon ng kawalan ng pag-asa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, tumayo gamit ang nanginginig na mga binti, at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod, may namumugtong mga mata, at may bakas ng pagkatalo. Hindi ito ang mommy na kailangan nila, sabi niya sa kanyang sarili. Kailangan nila ang mommy na malakas. Pag-uwi niya, tulog na ang kambal. Inalagaan na ni Yaya himig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid. Ang ilaw mula sa hallway ay nagbigay ng malambot na aninag sa mga mukha ni Sinag at Dalisay. Mahimbing ang kanilang tulog. Walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa mundo ng kanilang ina. Lumuhod siya sa pagitan ng kanilang mga kama. Hinaplos niya ang buhok ni Sinag, ang kanyang maliit na sinag ng araw. Hinawakan niya ang kamay ni Dalisay, ang kanyang dalisay na puso. Ipinangako niya sa kanila ang isang ligtas at masayang mundo. At hindi niya hahayaang sirain yon ng isang halimaw mula sa nakaraan. Doon, sa tabi ng kanyang mga anak, ang apoy sa kanyang puso na akala niya'y namatay na ay muling nagliyab. Ang takot ay hindi nawala, ngunit ngayon, mas malakas na ang galit. Isang matuwid na galit at isang matibay na determinasyon. Tama na ang pag-iyak. Tama na ang pagiging biktima. 5 taon siyang nag-aral tungkol sa isipan ng tao. 5 taon niyang pinag-aralan kung paano gumagana ang takot, ang pagnanasa, ang kahinaan. Kung sisirain siya ni Dante gamit ang laso ng paninira, lalabanan niya ito gamit ang sarili niyang sandata, ang kanyang isip. Hindi niya kailangan ng general, hindi niya kailangan ng baril o kapangyarihan. Ang kailangan niya ay isang plano. Bumalik siya sa kanyang opisina sa bahay. Binuksan niya ang kanyang laptop, ngunit hindi para tingnan ang mga balita
o social media. Binuksan niya ang isang blankong dokumento. Isinulat niya ang pangalan ni Dante. At sa ilalim nito, inisa-isa niya ang lahat ng alam niya tungkol dito, hindi bilang dating asawa, kundi bilang isang psychologist na nag-aanalisa ng isang pasyente. Fatal flaw. Pathological narcissism. Believes he is the victim. Kahirapan. Narsisismo. Naniniwalang siya ang biktima. Motivation. Revenge and entitlement. He feels the world owes him. Motibasyon. Paghihiganti at karapatan. Pakiramdam niya may utang sa kanya ang mundo. Weakness. Extreme pride. Cannot stand being seen as weak or a failure. Kahinaan. Sobrang amor proprio. Hindi kayang makitang mahina o talunan. Habang sinusulat niya ito, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na mapanganib. Ngunit kung magtatagumpay, ito na ang tuldok sa lahat. Hindi na niya kailangang patunayan sa buong mundo na nagsasabi siya ng totoo. Ang kailangan lang niya ay si Dante mismo ang umamin sa kanyang mga kasalanan. Kinuha niya ang isang burner phone na binili niya ilang buwan na ang nakalipas para sa emergency. Ito ang unang pagkakataon na gagamitin niya ito. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na. Nag-type siya ng isang mensahe at ipinadala sa email address ni Dante. Kailangan nating mag-usap. Personal. Pagkatapos ay tumawag siya sa isang tao na matagal na niyang hindi nakakausap. Isang kaibigan mula sa law school na ngayon ay isang mahusay na abogado. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa maikling salita. Kailangan ko ng tulong mo, Attorney Flores, sabi ni Alonsina. Pero kailangan itong gawin sa paraan ko. Walang pulis sa simula. Ako muna ang haharap sa kanya. May pag-aalinlangan sa boses ng abogado, ngunit pumayag din ito. Ang huli niyang inihanda ay isang maliit na bagay na binili niya online para sa kanyang mga kliyenteng kailangan ng ebidensya laban sa mga nangaabuso. Isang voice recorder na kasing liit lamang ng isang butones. Ang sagot mula kay Dante ay dumating pagkaraan ng isang oras. Isang salita lang. Saan? Pumili si Alonsina ng isang maliit at hindi gaanong sikat na coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod. Isang lugar na alam niyang may mga blind spot sa CCTV. Itinakda niya ang oras sa susunod na araw, sa oras na hindi gaanong matao. Bukas, 3 p.m. Mag-isa ka lang. Reply niya. Ganoon ka rin. Mabilis na sagot ni Dante. Isinara ni Alonsina ang kanyang laptop. Ang plano ay nakalatag na. Ito ang pinakamalaking sugal sa kanyang buhay. Isang maling galaw, isang maling salita, at maaaring masira ang lahat. Ngunit habang nakatayo siya, ang takot ay napalitan na ng isang malamig at matalas na focus. Papasok si Dante sa pagkikita nila na inaakalang siya ang may kontrol, na siya ang pusa at si Alonsina ang daga. Hindi niya alam na papasok siya hindi sa isang negosasyon, kundi sa isang therapy session. Ang kanyang huling sesyon, dumating si Dante sa coffee shop 5 minuto bago ang 3:00. Pinili niyang umupo sa isang silya kung saan kitang-kita niya ang pinto at ang labas. Pakiramdam niya ay siya pa rin ang koronel, isang estratehista na pinag-aaralan ang battlefield, at si Alonsina, siya ang target na walang kamalay-malay na papasok sa kanyang bitag. Ngumisi siya sa sarili. Hindi na ako ang babaeng kilala mo noon. Ang mga salitang iyon mula sa email ni Alonsina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Anong akala niya? Na dahil isa na siyang doktora, ay kaya na niya itong labanan. Ang babaeng yon ay pareho pa rin. Mahina, emosyonal, at madaling takutin. Ang pag-anyaya nito sa isang pagkikita ay patunay lang na malapit na itong sumuko. Handa nang magbayad. Nang pumasok si Alonsina sa pinto, eksaktong 3:00, saglit siyang natigilan. May nag-iba. Hindi ang kanyang itsura, simple pa rin itong manamit. Walang alahas,
Maliban sa isang maliit na relo, ito ay ang kanyang presensya. Dati, si Alonsina ay lumalakad na tila humihingi ng paumanhin sa espasyong kanyang inookupa. Ngayon, ang bawat hakbang niya ay may bigat, may katiyakan. Ang kanyang mga mata, nang magtama ang kanilang paningin, ay hindi nagpakita ng takot. Nagpakita ito ng kalmadong obserbasyon. Tila ba siya ang pasyente at si Alonsina ang doktor. Umupo ito sa tapat niya. Inilapag ang kanyang handbag sa tabi. Hindi ito nagsalita agad. Tinitigan lang siya na para bang isa siyang puzzle na binubuo nito sa kanyang isipan. Ang katahimikan ay nagsimulang maging hindi komportable para kay Dante. Siya dapat ang may kontrol dito. So, nagsimula si Dante. Pilit na ipinapakita ang kayabangan. Dala mo na ba ang bayad pinsala? Hindi sumagot si Alonsina sa tanong. Sa halip, pinagmasdan niya ang lalaki sa kanyang harapan. Ang Dante ngayon ay malayo na sa koronel na kilala niya. May mga linya na sa kanyang mukha na wala dati. Mga linya ng stress at pait. Ang kanyang damit, kahit malinis, ay halatang luma na. Ngunit ang arogansya sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. Isang manipis na kalasag na nagtatago sa isang napakarupok na pagkatao. Ito na ang sandali. Inactivate niya ang recorder sa loob ng kanyang bag bago pa man siya umupo. Hindi pera ang dahilan kung bakit ako nandito, Dante. Mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Natawa si Dante, isang tawang pilit. Huwag na tayong maglokohan, Alonsina. Alam nating pareho kung bakit ka nandito. Takot ka. At dapat lang. Umiling si Alonsina. Hindi ka bumalik para sa pera, Dante. May pera ka pa siguro mula kay Serafina o sa kung sino mang bago mong biktima. Bumalik ka dahil hindi mo matanggap na nakikita mo akong buo at matagumpay nang wala ka. Isang ugat ang pumitik sa noo ni Dante. Anong pinagsasasabi mo? Pinag-aralan ko ang mga taong katulad mo. Pagpapatuloy ni Alonsina, ang bawat salita ay tumpak at may layunin. Mga taong may malalim na insecurity na kailangan ng patuloy na validation mula sa iba. Noong una, ako yon para sa'yo. Ang tahimik na asawa na nagbibigay sa'yo ng pakiramdam na ikaw ay makapangyarihan. Nang iwan mo ako, akala mo, guguho ang mundo ko at habang buhay kang pagsisisihan. Tumigil ka sa psychobabble mo. Sigaw ni Dante, medyo malakas, dahilan para mapatingin sa kanila ang barista. Pero hindi gumuho ang mundo ko, sabi ni Alonsina. Hindi pinansin ang kanyang pagtaas ng boses. Bumangon ako. Naging mas matagumpay kaysa sa pinangarap mo. At iyon ang hindi mo matanggap. Hindi ang pera ko ang habol mo. Ang gusto mo ay ang pakiramdam na kaya mo pa rin akong kontrolin. Ang gusto mo ay sirain ako dahil ang tagumpay ko ay salamin ng kabiguan mo. Ang bawat salita ni Alonsina ay parang asid na tumutunaw sa kanyang pagpipigil. Paano niya nalaman? Paano niya nababasa ang pinakatatago niyang mga saloobin? Ang babaeng ito na dati kaya niyang paiyakin sa isang salita lang ay hinuhubaran ngayon ang kanyang kaluluwa sa gitna ng isang coffee shop. Wala kang alam. Halos pasigaw niyang sabi. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ako ang biktima dito. Kinuha ng tatay mo ang lahat sa akin. Ang ranggo ko, ang kinabukasan ko. Dapat sa akin ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Ang magandang buhay, ang respeto, akin dapat yan. At dahil hindi mo nakuha, sisirain mo ako? Gagamitin mo ang paninira para lang makuha ang gusto mo? Mahinahong tanong ni Alonsina, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw. Oo, sumabog si Dante. Ang lahat ng pagpipigil ay nawala na. Wala na siyang pakialam kung sino ang makarinig. Ako ang nagsimula ng blog na yan. Ako ang nagkalat ng mga kasinungalingan. At gagawin ko ulit hanggat hindi mo ibinibigay ang nararapat para sa akin. Yung 5 milyon simula pa lang yan.
Babayaran mo ang bawat taon ng pagdurusa ko. Isang ngiti, isang maliit, malungkot, at matagumpay na nangiti ang sumilay sa mga labi ni Alonsina. Sa sandaling iyon, dalawang lalaki mula sa kalapit na mesa ang tumayo. Ang isa ay formal na nakasuot, si Attorney Flores. Ang isa pa ay naka-uniformeng pulis kasama ang isa pang pulis na nag-aabang malapit sa pinto. Salamat sa iyong kooperasyon at pag-amin, Mr. Sailang, sabi ni Attorney Flores habang inilalabas ni Alonsina ang maliit na recorder mula sa kanyang bag at ipinapatong sa mesa. I believe this is a clear confession of blackmail, extortion, and cyber libel. Napatitig si Dante sa maliit na itim na bagay sa ibabaw ng mesa. Ang ilaw nito ay kulay pula, kumukurap-kurap, isang maliit na demonyong nagre-record ng bawat salitang binitiwan niya, ng bawat hibla ng kanyang pagkasira. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang pagkablangko na sinundan ng dahan-dahang pagbagsak. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kulay ay umalis sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Alonsina at sa kanyang mga mata, nakita niya ang huling pagsuko. Hindi siya natalo ng isang general. Natalo siya ng isang psychologist. Natalo siya ng babaeng minsan niyang winasak. Walang naganap na iskandalo. Walang sigawan. Tahimik at mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Isinama ng mga pulis si Dante na hindi na pumalag pa, tila isang tao-tauhang pinagkaitan ng tali. Ang recording ay malinaw na ebidensya. Ang kaso ay simple at direkta. Kinabukasan, sa halip na magtago, ginawa ni Alonsina ang pinakamatapang na hakbang. Sa tulong ni Attorney Flores, nagpatawag siya ng isang maliit at kontroladong press conference sa labi ng kanyang klinika. Humakbang siya sa harap ng ilang piling mamamahayag, hindi bilang isang biktima na humihingi ng awa, kundi bilang isang profesional na naglalahad ng katotohanan, kalmado, tapat, at may dignidad. Sa loob ng nakaraang linggo, ang aking pangalan at ang pangalan ng aking ama ay naging paksa ng isang malisyosong paninira online. Simula niya, ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko itatanggi ang nakaraan. Oo, ang dati kong asawa ay isang colonel. Oo, ang ama ko ay isang retiradong general. At oo, ang aming pagsasama ay nagtapos sa isang napakasakit na paraan. Ikinuwento niya ang buod ng mga pangyayari, hindi nagbigay ng mga madamdaming detalye, kundi ang mga katotohanan lamang. Ipinaliwanag niya ang ginawang paninira at pangingikil ni Dante at kung paano ito humantong sa pag-aresto kahapon. Pinili kong harapin ito ng hayagan, pagpapatuloy niya, dahil naniniwala ako na ang pinakamabisang lunas sa lason ng kasinungalingan ay ang liwanag ng katotohanan. Ang aking doctorate degree, ang aking klinika, ang bawat pasyenteng natulungan ko, ang mga ito ay hindi produkto ng pera o impluensya. Ang mga ito ay produkto ng maraming gabing walang tulog, ng sakripisyo, at ng isang matinding pagnanais na bumangon mula sa pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Tumingin siya diretso sa mga kamera. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa sinseridad. Ako si Dr. Alonsina Reyes, isa akong psychologist, isang ina, at isang survivor. Ang aking nakaraan ay hindi ang aking kahinaan. Ito ang pinagmumulan ng aking lakas. At kung ang aking kwento ay makakatulong kahit sa isang tao lang na kasalukuyang nasa dilim, kung gayon, ang lahat ng sakit ay naging makabuluhan. Pagkatapos ng kanyang pahayag, walang sino mang nagtanong. Ang katahimikan sa silid ay puno ng respeto. Ang epekto ay agaran at higit pa sa kanyang inaasahan. Ang dating mga chismis ay napalitan ng mga kwento ng paghanga. Ang blog na nanira sa kanya ay kusang nagsara. Ang mga kliyenteng nag-cancel ay nagsimulang tumawag muli. Humihingi ng paumanhin, humihiling na maibalik sa kanyang schedule. Ang keynote speaker na umayaw
ay personal na tumawag para sabihing isang karangalan kung makakatabi niya si Alonsina sa entablado. Isang hapon, ilang araw pagkatapos ng lahat, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa florera ng kanyang klinika, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Mula ito sa kanyang ama. I am proud of you, my daughter, Dr. Reyes. Napangiti si Alonsina, isang ngiting tunay at malaya. Hindi niya kailangan ang pagsang-ayon ng kanyang ama para maging buo, ngunit ang pagtanggap nito sa kanyang lakas ay isang matamis na regalo. Nang gabing iyon, umuwi siya ng maaga. Naabutan niya sina Sinag at Dalisay sa kanilang hardin, masayang naghahabulan sa ilalim ng papalubog na araw. Ang ginintuang liwanag ay yumayakap sa kanilang mga tawa. At ang tanawin ay parang isang perpektong pintura ng kapayapaan. Umupo siya sa damuhan, at ang dalawa ay agad na tumakbo palapit sa kanya, yumakap ng mahigpit. "Mommy, you're home early," masayang sabi ni Sinag. "We missed you," dagdag ni Dalisay, isinubsob ang mukha sa kanyang balikat. Niyakap niya sila pabalik, nilanghap ang kanilang amoy, dinama ang init ng kanilang maliliit na katawan. Ito ang kanyang mundo. Hindi isang palasyo, hindi isang mataas na ranggo, hindi isang sikat na pangalan, kundi ang simpleng sandaling ito, isang inang kayakap ang kanyang mga anak sa isang tahanang binuo niya mula sa pagmamahal at katatagan. Tumingala siya sa langit na kulay kahel. Ang dilim ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang pangako ng isang bagong umaga. Hindi na siya ang babaeng naghihintay na iligtas. Siya na ang sarili niyang bayani. Siya na ang sarili niyang liwanag. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, naramdaman ni Dr. Alonsina Reyes ang isang ganap at hindi matitinag na kapayapaan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alonsina. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa pagbagsak, kundi sa kung paano tayo paulit-ulit na bumabangon. Ipinakita niya sa atin na ang pagpapatawad sa sarili at ang pagbuo muli ng buhay ay ang pinakamatamis na paghihiganti laban sa mga taong nanakit sa atin. Ang kaligayahan ay hindi hinahanap sa iba. Ito ay nililikha natin sa loob ng ating mga puso. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay naantig at napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento ni Alonsina. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang katatagan? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin at kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,